Alright, welcome back mga ka-review natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Ito mga ka-review natin, no? Matapos kasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte, Franz Castro di nakaligtas sa ganti ni Duterte. Baho ng nakaraan, kinalkal. Yan mga ka-review natin, yan po ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitaan ng Bayan TV, yan mga ka-review natin, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV, yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV, yan mga ka-review, no? Gatas na gatas ng Makabayan Black etong kaso ngayon laban kay Digong. Pero Diyos ko, karir na karir si Frank Castro. Itong kinakarir ito. Ano ba nangyari? Ito kasi nangyari kaninang umaga. Papakita ko sa inyo. Ito. Ito na ba? Yan. Ito sabi, Duterte, pinadalhan ng subina para sagutin ang reklamong grave threats. Big deal talaga to. Deal talaga to, guys. Talaga may ganitong klaseng propaganda talaga. Ano sabi? Pinadalhan ng subina si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ang reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Inatasan si Duterte na humarap sa city prosecutor sa December 4 at 11 at magsumite ng counter affidavit bilang tugon sa reklamong isinampa ni Castro. Ito yung balita ng News Patrol. Duterte, ulit. Hindi niya pala naririnig yung una. Game. Sa unang pagkakataon, mula nang bumaba sa pwesto, pinatatawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga alegasyon ng pagbabanta niya sa buhay ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagsusumite rin si Duterte ng kanyang counter affidavit. Ito ang kauna-unahang sabinang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo at ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. Siyempre ay Pangkaraniwan? ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumapensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si Franz at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa ng dating legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yan, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O, nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta yun sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? Franz. Dami-dami Franz, pwede kong bansayan. Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte, Pwede kang bansayan. Franz Castro, papatayin kita. Bangang kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Pero si Castro, narindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang So yan mga ka-review natin, umaamin na nga po itong si Franz Castro, mga ka-review natin, na siya isang komunista, di ba? Kasi yung sinasabi naman na ni dating Pangulong Duterte, komunista ang kanyang, di ba, susugpuin o papatayin, di ba mga ka-review natin. Pero bakit itong si Franz Castro bigla na lang nasaktan, di ba? Bigla na lang tinamaan dito sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, no? At ito lang napansin ko mga ka-review natin, no, pag mga ganitong mga ganitong issue, no, talagang kinakagat agad ng mainstream media, mga ka-review natin, no. Hindi mo na nila iniisip kung tama ba yung mga pinagsasabi ni Franz Castro. Si Franz Castro nga ba talaga ang gustong tudasin ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin? At saka, di ba? Oo nga mga ka-review, yeah. Talagang
aminado dito si Castro na siya ay isang makakaliwa mga ka-review natin sapagkat wala namang pinangalanan pero talagang amin na amin siya na bakit ako, di ba? Oo. patunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund. Oh, hindi lang ikaw, marami kayo. So, Bukod kay Duterte, itinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto yun, meron pa rin siyang kapangyarihan, may mga resources, may mga influence. Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya ang magiging hakbang ng dating Pangulo? Sa tingin ko, ignore lang ni Duterte yun. Nagbabalita mula I-ignore lang ni Duterte. JC Cosico News 5. I-ignore lang daw ni Duterte yan. Sabi ni Attorney Panelo. Ignore lang ni Duterte yan. Alam nyo mga kutsero kasi, there's no big deal about the subpoena. Normal lang ho kasi talagang nangyayari yan sa bansa. Wala hong ano dyan. Walang bago o walang unusual, etc. etc. Sa lahat ho ng kaso, nangyayari yan. Kasi tulad nito, ito yung inilabas na what do you call this? Na subpoena. DOJ, Office of the City Prosecutor, etc. etc. Rodrigo Roa R. Duterte, etc. etc. Nagkamali lang yan. Wala naman masyadong impact. But anyway, baka i-correct lang yan. I-correct lang ng DOJ yan. Maglalabas na sila ng bagong subpoena. Yun lang yun. But anyway, so yan. Representative Franz Castro, Rodrigo Roa R. Duterte, under the by virtue of the authority vested in the revised charter of Quezon City and existing laws, okay, respondents are hereby commanded to appear. That's just it. Wala lang yan. It's for the purpose of i-validate lang yung complaint, tapos kukuhaan lang din ng statement si Digong, etc. etc. Ganun lang kasi talaga yan. Ganun talaga ang nangyayari dyan. Walang bago dyan. There's nothing unusual about it. Maraming lahat ng kinakasuhan at lahat ng nagpa-file ng kaso, nai-issuehan nito ng subpoena. Ibig sabihin lang niya, iniimbitahan kayo dun sa Office of the Prosecutor para makakakuha ng mga statements nyo. In connection with the preliminary investigation of the above entitled case, for the purpose of submitting your counter affidavit, including affidavits of your witnesses and supporting Ito nga lang mga ka-review natin. Akala siguro nitong si Castro mga ka-review natin pag kinasuhan niya po si dating Pangulong Duterte ng grave threats mga ka-review natin aatrasan siya ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Di ba sabi nga ni dating Pangulong Duterte, normal lang naman 'yan sa di ba para maipakita talaga sa sambayan ng Pilipino na may demokrasya, no? Di magsampa sila, papasukin pa nila yung ICC, di ba? Tinanggalan na nga nila ng di ba? Si BP Sara. So normal lang po 'yan sabi ni dating Pangulong Duterte na para ipakita sa taong bayan na mayroong demokrasya tayo. So, pero hindi ibig sabihin na ibig ba sabihin pag kinasuhan ni Castro si dating Pangulong Duterte makukulong po ito? Hindi naman sa ganoon, 'di ba, mga ka-review natin? Kasi ipagtatanggol rin naman, 'di ba? Huwag po natin kalimutan na si dating Pangulong Duterte ay isang prosecutor po, mga ka-review natin. Alam niya po ang batas, 'di ba, mga ka-review natin? So, wala po tayong dapat ikabahala dyan, no? Dahil hindi naman po maglalabas ng statement or hindi naman magsasalita ng ganun ang ating dating Pangulong Duterte kung hindi niya alam ang batas, diba? Ewan ko lang kay Castro kung alam niya po yung batas, mga ka-review natin, no? Documents, if any, the counter affidavit together with the annexes and the affidavits of witnesses shall be 8 copies. Maraming kopya to. And shall be subscribed and sworn to before me. In addition to the affiants, shall also submit a copy of their government issued identification card as proof of identity. No motion to dismiss shall be entertained. Only counter affidavits. Ano naman talaga yan? Shall be admitted. Otherwise, respondents are deemed to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless for exceptional or meritorious grounds. Wherefore, fail not at your own peril. So, yan po yung pangalan ng process. So, that's about it. Wala namang there's nothing unusual. Di ko alam kung bakit big deal to kung bakit binalita na parang historic daw. Historic daw ang sabi ang sabi, Castro to Duterte face the charges. Participate in preliminary probe. Sabi natin na nagpapapansin lang itong mga to
House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro welcomed the issuance of the historic subpoena against former President Rodrigo Duterte. Historic? Anong historic dyan? Normal lang yan. Normal na proseso lang yan sa judicial system natin. Dahil ba naging former president siya? Ilang former presidents naman na isuhan ng subpoena? May GMA ka, may ERAP, kung ngayon may Duterte. Pansin nyo, karamihan sa kanila mga hindi dilaw. But anyway, ito sabi. I'm glad that the case is progressing and I hope that former President Duterte will face the charges and participate in the preliminary investigation. Natural, magpa-participate talaga yan. Ganun talaga yun. The subpoena was issued by a Senior Assistant Prosecutor Ulrich Bajola of the Quezon City Prosecutor's Office. Castro filed a criminal complaint against Duterte last month. Okay, sa SMNI kasi yan. Alam naman natin yung kwento dyan. At I'm sure meron ng legal defense dito si Digong. I'm sure meron siyang legal defense dyan. At di lang natin alam kung ano yung depensa niya. Pero mukhang naririnig-rinig naman na natin dun kay Sal Panelo kung ano yung defense niya. Komunista, gusto ko kayong patayin. Nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta, sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Ang dami-dami yung France, pwede kong bansayan. Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, France Castro, papatayin kita. Abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Yun. So, most probably, the defense here will be, wala naman talagang threat, grave threat na naganap. At probably another defense is that, well, hindi naman ba't niya inangkin? Ba't kasi inangkin ni Franz Castro? Sinabi na naman, Franz, baka yun na maging defense nila. Of course, sa mga taong katulad natin, it's pretty obvious. Nung sinabi na komunista alam na agad natin na si Franz Castro yan Pero syempre, as a defense, kung ano man yung strategy nila, bahala na sila doon. Pero mga kotsero, wala akong historic dyan. Walang historic dyan. Pag nag-initiate ka ng case, ganun talaga. Pupunta ka sa PROSEC, this is submitted, and to initiate a case of grave threat, the complainant must prepare an affidavit detailing the circumstances of the threat. This is submitted to the PROSEC's office along with any available evidence, such as screenshots of messages, audio recordings, or testimonies from witnesses. So yan mga ka-review natin, talagang nagpapapansin nga lang itong si Castro mga ka-review natin, no? Dahil nga po dito sa mga issue ng Kongreso din, di ba mga ka-review natin? Di natin alam kung nililiko lang po nila yung issue ng extraordinary fund mga ka-review natin, no? Kasi dito rin pumutok yung extraordinary fund sa issue ito, di ba? Nang inopen nila, nung madesisyonan yung CIF, mga ka-review natin, na yung removal ng CIF ni DP Sara, mga ka-review natin, nung inaprubahan ni House Speaker Romualdez, doon din pumutok yung extraordinary fund, no, mga ka-review natin. Nalaman ng taong bayan na napakalaki pala, no, ng pondo ng extraordinary fund or expenses or ano pa man yan dyan, no, na walang resibo, kundi certification lang mga ka-review natin, na yan po ang hinahanap, no, ng taong bayan kung nasaan daw ang resibo or audit, no, mga ka-review natin, ng extraordinary 1.6 billion na extraordinary fund ng House of Representatives. Nako. At ibinulgaran po yan ni Miss Sas at ni dating Congressman Attorney Harry Roque, mga ka-review natin. No? O, alam po yan natin kasi napanood naman po natin yan, di ba? O, talagang di natin alam kung nililiko lang ba ni Franz Castro, mga ka-review natin, yung issue dito sa, di ba, sa extraordinary fund, no? At saka bakit niya naman, di ba, naisipang kasuhan si dating Pangulong Duterte na hindi naman directly na sinabing siya mismo yung sinasabing Franz, kung, di ba? At saka yung sinasabi ng mga papatayin, mga ka-review natin, ni komunista. Wala namang sinabing Franz, mga ka-review. Diba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? O, dati nang kinasuhan itong si Franz Castro, diba? Yung napapabalita pong, diba, alam nyo na yung pagkikidnap, diba, mga ka-review natin, ng mga bata. Sila nila, may kasama yun, mga ka-review natin, diba? Wala na yung mga ka-review, ano man pong yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan
ano yun pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Alright, mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe dito sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga karibin natin, no? At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po.